Good morning, guys. Work na tayo. Kanina pa tayo nag-work. Alas 7. Grabe ang aking lilinisan. Kita niyo. Napakarami. Work na tayo, work. Umpisa na tayo. Tapos na tayo mag-vacuum. Luam. Pagod. Di ko kasi alam kung may nakatagong mata dito. Kaya di ko alam kung pwede mag-vlog. One time lang. Siguro pag may pagkakataon ako, magbablog ako. Kasi sayang din naman yung income. Gawa ng ako lang ang may work. Si Ruel kasi hindi yung makakapagtrabaho kasi si Burayray. Nilalagnat tayo ngayon. Gawa ng tonsil. May tonsil akong sakit sa lalamunan. Diba? Tapos, sunod, CR. Tsaka yung, ito, kainan nila. Tapos, mahirap pala pag cellphone, hindi sa likod. Sunod, ayan, yung maluang nasalas nila. Tapos, ayun. Magbablog lang tayo saglit. Tapos, anong oras na dito? Mga 10. Tataas ako.
Lilinis ako ng kwarto. Amin. Parang bodega. Pabulong lang tayo guys. Kaya baka tayo yung baka tayo mahuli. Hindi, isang beses lang. Papakita ko lang sa inyo kung anong ginagawa ko dito. Ito nung isang araw nilinisan namin. Pero hindi ako araw-araw nagja-general cleaning kasi sobrang luang. Kahapon nag-general cleaning ako nung sala. Paano-ano lang ako. Pag nandito kasi yung lola, ang dami namin ginagawa. Sobra. Pero pag wala lola, maaluan kami. Ngayon, awa ng Diyos, maaluan naman. Magmamap naman tayo guys. Yan, magmamap na tayo guys. Kausap ko kasi yung kasama ko, itim. Alam niya guys, dito nililinisan ako. Ito baba, yung taas, 6 na kwarto, 5 banyo, 2 salas, 2 kainang pagkakaluang-luang, may swimming pool, may garden. Ganyan, kadami nililinisan natin dito. May kasama tayo dito, ayaw niyang ipakita mukha niya. Hindi na natin pinapakita gawa. Respeto. Ay, buhos. Tapusin lang natin work. Wait lang guys, wait. Okay guys, bago lilinisan na naman tayo.
nyo guys, pagtapos ito yung hagdanan naman ng aking nilinisan. Tapos, yung salas nila. Vacuum na pala to, nalinis na pala to nung kasama ko, hindi pa lang namamap. Kaya mamamap na tayo. Alam niyo guys, nabuhat ako dito ng kama. Sobrang bigat. Tapos yung mga palatag nila, mga 2 kilo ata. Ang sobrang bigat. Hinihingal tayo. Kasi tayo inilalagnat. Hindi kasi tayo makapagpaalam na magpapahinga. Pwede naman. Kaso mga lang, walang magdadala sa atin ng pagkain. Kaya kailangan natin magtrabaho. Uminom ako ang gamot ng mga OFW. Panadol. Panadol guys. Tapusin ko lang. Update ko ulit kayo. Akit tayo kasi nagkukwento ko sa inyo guys. Diyan, ilinis ako yan. Mamaya yan ang aking linisan. Oh my god. 3rd floor tayo guys, 3rd floor. Yan, dito papunta sa amin. Yan. Diba? Grabe. Wait lang. Wala kasi ang lola kaya medyo maalwan-alwan tayo. Grabe. 3rd floor. Alam nyo guys, ang takot ko dito. Noong unang dating ko kasi, sa Riyadh mismo ko. Gawa nandun yung lola nagpapagaling. Nabalian kasi siya ng mantika. Alam nyo guys, naglinis ako ng sopa, nakakita ako pera. Hindi ko alam kung magkano yun eh. Pero pandalas ko na yung sinauli sa kanya. Hindi ko naman alam paano sabi kasi alam ko parang susubukan ako nito eh. Kaya ang binalik ko. Sabi niya sa akin, syukran, sabi niya ganyan. Kasi di ko pa alam kung ano yun. Tapos, nitong pagdating ko naman dito, naggala siya nung gabi.
inihatid ako ng anak niya, nag-ano kami, nag-train kami. Ang ganda ng train dito, grabe, para eroplano, may pagkain ka pa. Nakakita nga ako doon ng Pinoy. Siya yung nagbigay ng pagkain, sabi niya sa akin, matulog ka muna kasi 3 oras ka pa bago ka makarating dito sa Asim. Sabi ko, hindi na. Baka ako maiwanan ako. Sabi, hindi ka maiiwanan kasi ano naman yan dyan. Lalabas yun dyan sa may TBD yan. Sabi ko, okay. Sabi niya, ito kumain ka, masarap to. Binigyan niya ako ng pagkain, binigyan niya. Sabi ko, tubig na lang. Sabi niya, kasi kinakabahan ako, natatakot ako. Hindi ko makilala kasi yung amo ko kasi puro mga nakaano sila. Nakabalot ng itim. Sabi ko, la, pare-pares dito. Paano ko makikilala yung amo ko? Sabi ko, ganyan. Tapos, tapos, pagdating namin dito, ilang araw, sumunod na yung lola. Sumunod na yung lola. Kasi follow-up, check-up na lang meron siya. Namarte siya nung ilang araw kasi magaling na siya. Namarte, todo alahas, todo hikaw. Siguro natulog na siya ng ganun. Nalaglag yung hikaw, guys. Nakita ko. Sinabi ko sa kanya, sabi ko nakita ko yung hikaw mo. Pinatong ko dun sa sa lagay ng tissue. Sabi niya, okay, syukran. Sabi ko, welcome. Sabi yung ganyan. Kasi may alam-alam na ako. Pag ko, pag pagbaba ko, di tapos na ako linisan yung kwarto nila. Kasi meron siyang library pa. Yung nililinisan ko, ang hirap. Gawa ng carpet. Mahirap talagang linisan ng carpet. Tapos ang dami niyang upuan. Kailangan aalsin mo lahat yun. Pero ngayon hindi ko yun nililinisan pag wala kasi ang lola, hindi ko yun nililinisan. Hindi ang nangyari. Kinabukasan na, hindi niya nakita yung hikaw. Tinawag niya ako. Nasa Aira. Sabi ko, yes madam. Where? Sabi niya ganyan. Hindi siya, kasi siya masyadong marunong mag-English. Sabi ko, dito, nilagay ko. Pero pa-English ang sabi ko. Sabi ko, put there. Sabi niya, wala daw. Wala. Pumunta ko sa kwarto nila. Sabi ko, hala. Sabi ko, dito ko nilagay. Sabi, wala. Yung sa English. Sabi niya, wala. Sabi, Mapi. Ayun, sabi niya, Mapi. Sabi niya ganyan. Tapos sabi niya sa akin, bakit daw pag pera binibigay ko? Kasi kahit yung coins dito, binibigay ko sa kanya pag nakakalimot ako. Ba't daw pag nung pera hindi ko binigay sa kanya? Ay, nung pera binibigay ko sa kanya kahit magkano daw binibigay ko sa kanya. Bakit daw yung hikaw hindi ko binigay? Sabi ko, ba't nga ba hindi ko binigay? Sana binigay ko na lang. Kasi papasok na din naman siya nung sinabi ko. Baka kakukunin niya na. Ay, hindi pala. Hinayaan pa rin pala niya. And then, nangyari? Nawala. Sabi ko, alam niyo yung pumasok agad sa utak ko. Nagdasal ako. Sabi ko, Diyos ko, Panginoon. Huwag naman sana kung inaanuhan nito. Yung parang pagbibintangan. Kasi ang dami ko namang nababasa nga naman ng ganyan. May mga nangyayari naman talaga. Sabi ko, Diyos ko, wag naman sana ako nitong pagbintanga. Yung, yan, yung parang gawin niyang hindi maganda. Huwag naman ka kung gawin niya ako ng maganda. Sabi ko, Panginoon, Diyos ko po, hindi ko po alam gagawin ko. Paiyak na ako, pero hindi ako naiyak. Tinatapangan ko. Hindi ako na-mix ko ano sinasabi niya kasi sa salita na sila ng salita nila. Kaya ang ginawa ko, inisod ko, wala talaga, inisod ko. Sabi niya, where? Sabi niya, gayon siya lang gayon, paulit-ulit siya. Tapos ang ginawa ko, bumaba ako, umalis ako sa tabi niya, umalis ako. Nakatayo na lang ako, malumbay ako. Pero kabadong-kabado ako na gusto kong umiyak, pero hindi ako iiyak. Ang ginawa niya, inisod niya, nalaglag yung hikaw. Sabi ko, ay, thank you, Lord. Ayun, napangiti siya. Sabi niya, napangiti siya. Tapos sabi niya, okay, kalas. Sabi niya ganyan. Tapos sabi niya, balik na daw ako sa trabaho ko. Nililinis ko yung isang kwarto ng dalaga. May anak kasi siya matandang dalaga. Ang mabait naman yung matandang dalaga. Huwag mo lang gagawin yung hindi niya pinagagawa. Yung parang bida-bida ka, magagalit siya. Kasi naranasan ko yun, naglaba ako. Ayaw pala niyang pinangungunahan siya. Gusto niya siya lang. Kaya, hindi ko na inulit. Sabi ko, ay, Diyos ko, thank you, Lord. Yun, napangiti na siya. Alam niyo, guys, kabadong-kabado ako. Sabi ko, Diyos ko, putik, anong gagawin ko? Sabi ko, gayon.
Tapos di ko naman siya masyadong maintindihan kasi nga bibihira siya mag-English. Ay naku, sabi ko ngayon bahala na ako kung anong gagawin nito sa akin. Oo, nung pag-isod niya ng table na laglag, ba't ngaling-ngali ko sabi, ba't hindi mo kasi iniimbis agad? Tinuro ko na sa iyo. Di ko naman alam ang mga alahas mo, kaya diyan ko na lang pinatong. May kasalanan din naman ako kasi hindi ko naman din agad binigay sa kanya. Napangiti siya, sabi niya, baka siguro nagsisisi yun ba? Bigla nagdasal eh. Mabait naman ang lola. Kaso dito ano lang guys, isang beses ka lang nakain. Depende sa'yo, kung may tira kang pagkain, di makakakain ka sa gabi, tas sa umaga, kubos. May nag-comment kasi sa akin, maarte daw ako. Paano ako magiging maarte? Kung alam mo lang, kinakain ko nga yung tira-tira dito, sasabihan mo ako maarte, nagkukuskus nga ako ng inodoro dito, hindi ako nagaglab, sasabihin mo ako maarte. Kunyatan kita eh. Painumin kita ng detol eh. Ay, pero baka hindi ko na ipakita sa inyo yung kwarto kasi baka dumating yung dalaga, makita ko eh, alam niyo naman, medyo privacy. Kwento-kwento na lang ako guys kung ano mga ginagawa ko dito. Pagpasok mo ng kwarto, grabe na yan. Para na yung, ewan ko kung mapapakita ko sa inyo ng saglitan lang, pero susubukan ko. Ay, grabe talaga. Lahat, yung sa kama, may pinagsingahan, may medyas, may sapatos, nandoon ang remote, nandoon ang kahon ng gamot, lahat nandoon guys, kung alam niyo lamang. Maglilinis naman ako ng hagdanan, baka tawagin ako ng kasama ko. Kasi yung kasama ko guys, hindi niya ako tinutulungan sa paglilinis, pero dapat tulungan kami. Eh, nung nalaman niyang kaya ko naman, hinayaan niya na ako. Alam niyo, pagdadating ko sa kusina at lalo't nandito ang lola, sobrang dami ko talagang ginagawa. Tapos yung pagdating ko pa sa baba, ang dami ko pang punasin mga plato, kasi pag nagluluto sila guys, halwat na lahat. Halwat na lahat. Kaya alam nyo, ang aning ko, magtiyaga na lang ako dito, 2 years lang naman to. Pero pag aalis na kasi, in contract na kasi anong November, baka mangyari ako na lang mag-isa. Pero guys, ang nalaman ko dito, ang mga katulong, ay wala yata nag-extend kasi sobrang daming trabaho. Puro Pinay din ang kinukuha nila. Ewan ko, November, ako na lang mag-isa dito. Hindi ko lang kung kukuha pa rin sila o hindi na. Sabi nung, kasi dito madami kaming Pinay pag Friday kasi dito ang weekend, Friday at Sabado. Tapos, family day nila. Alam niyo nakakatuwa nga, dito ko nakita na iisa lang yung asawa niyang babae. Tapat talaga siya kay Lola. Ang sweet nga nila lagi eh. Tapos yung mga anak nila mga doktor, engineer, abogado, ganun. Mga professional sila. Hindi nga sila nakikipag-usap sa amin yung mga lalaki. Ni tumingin nga sa amin, hindi magagawa eh. Hindi kami kinakausap. Kakausapin lang kami, halimbawa, excuse me, ganun lang. Tapos pag may sinasabi sila kung nasaan, kung yung hinahanap nila, yun lang. Pero pagkatapos nun, thank you. Tapos alis na. Parang mga suplado ko sa Pilipino, ganun. Pero naririnig ko naman yan sa mga Pinay dito. Mga respetado naman ang tao dito. Kaya okay lang. Tiyagaan ko na lang kasi libre ang wifi, libre ang pampaligo mo, libre ang pagkain mo. Swerte pa rin ako, thank you kay Lord kasi ganito pa rin binagsakan ko kahit madaming trabaho ay kakayanin. Siyempre pagka wifi mo, Diyos ko magkano ang wifi sa pera natin, di ba? Nakakapanghinayang talaga. Kaya sabi ko tiyaga talaga ako dito, 2 years lang talaga, uuwi na ako. Susubok naman ako ng iba. Kukuha lang tayo ng experience dito. Kaya guys, kung alam nyo lang talagang nililinisan ko, grabe. Magaling sana akong malinis. Grabe, pati banyo, may tira-tira. Excuse sa mga nakain dyan guys. Mga banyo, tira-tira, may mga napkin pinagamit. Hindi kasi ako nag-gloves. Alam nyo guys, nasunog tong kamay ko. Oh, kita nyo yan. Oh. Kita nyo yan. Nasunog kasi to gawa sa pamamalansya.
Pinagkatiwala kasi sa akin ng dalagang pamamalansya, paglalaba, at pagtutupi. Hindi niya na pinagkatiwala dun sa kasama ko kasi medyo tagilid siya magtrabaho. Tsaka nagrereklamo siya pag over-over na yung trabaho. Kaya yun, ako na lang. Parang inako ko na lahat. Sa kusina na lang talaga siya. Ganun. At tayo magpapaalam na guys. Nag-update lang ako sa inyo ng mga nililinisan ko. Baka sa susunod na araw. Or baka hindi na kasi magkakaming Ramadan na tayo. Yun. Hindi ko alam kung tayo puyat o pero lahat yata puyat. Dito ang kwarto ko guys. Yan. Supa lang to. Ikaso kama to. Ito kama. Ayan dapat ang higaan ko. Ikaso mo nga lang. Ayoko ang luang. Gusto ko dito. Masikip lang. Pag maluwang kasi nalulungkot ako. Gawa ng damang-dama kung mag-isa lang ako pag tulog. Sabi nga. Kaya hindi ako nag-ano ng maluang. Ito dati higaan ko. Ginawa ko pinaltan ko. Yun sa kasama ko. Ayan. Ayan. Tapos, ayan ang luwang ng kwarto namin. Kasi 4 na kama. Oo, 4. Tsaka isang sopa. Maluang to. Tapos dito yung banyo namin sa may gilid. Dito yung bodega. Ayan. Ayan, dyan ang bodega. Kaya, maaluwa naman pagdating sa pagkain naman. Namimigay sila. Pag ayaw na niya, sabi nila, tapon mo. Kung gusto mo, kainin mo. Alam niyo guys, naranasan ko dito. Gutom na ako. 2:00 na kasi wala pa akong kain. Hindi kasi din ako kumain ng almusal kahit kubos, tasty, ganun. Hindi ako, alam niyo yung pinatatapon na pizza sa akin, may isa't kalahati. Kinain ko parehas kasi gutom na gutom na. Kasi gutom na ako. Napindot ko. Tapos, gutom na. Tapos uminom na lang ako ng tubig. Sabi ko, parang nawala yung pagod ko. Ano ba yun, tawag dito? Yung pagod ko, lambot ko, nagkameron ako ng energy. Kusina naman ako, magpunas naman ako, magmap naman ako, magwalis na naman ako. Ganun. Diyos ko, ako patikalan, ako pa din ang naglilinis. Grabe nga. Alis na ako guys, kailangan ko munang matapos ang trabaho ko. Kasi kailangan ko mag-almusal. Bye! Panoodin nyo ha. Sayang ang dinaldal ko dito. Bye-bye guys. Thank you sa inyong lahat. Tsaka sa STK, maraming salamat. Yung mga natitira diyan, nandiyan pa rin sila. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat kayo. God bless. Bye-bye.